maranhig? Yun yung nangunguha ng bangkay, di ba? Hawak na nila ang buong barangay. Wala na kayong magagawa. Grabe ang gutom at pagkaganid niya! Sakdo lang gagawin yung pugad ang isang buong barangay! Isang 20 anyos na baguhang albularyo ako pero kakaiba ang paraan ko ng panggagamot. High-tech. Sa halip na tradisyonal na paraan, gumagamit ako ng virtual o online consultations. Mas madali para sa mga kliyente at mas marami ako naaabot nang hindi na nila kailangan pang magpunta sa akin. Sino ba naman ngayon ang walang access sa social media, di ba? Pero hindi ibig sabihin ito na nawawala na ang mga sinaunang paniniwala at nilalang tulad ng mga aswang at elemento. Kasama pa rin natin sila sa modernong panahon. Ang problema, madalas naming pagtalunan ito ng lola ko. Si Lola Engay, na isa ring albularyo pero tradisyonal. Ako nga po pala si Migs at ito ang aking kwento. Ilang araw na ho ba siyang nagkakaganyan? May 3 na rin ho, di ba? Tuwing alas 6 ng gabi ho siya sinusumpong ng lagnat. Kawawa naman si baby. Ang cute pa naman. Sige ho. Pakilaga niyo ho yung mga dahong nilista ko. Chinat ko po sa inyo. Tapos, maglagay po kayo ng isang basong tubig na may asin sa tabi ng higaan niya. Simulan na ho natin yun mamaya. Bukas ho ng hapon, mag-video call ho ulit tayo para malaman ko kung ano ang lagay niya. Pasend na lang ho ng fee. Salamat po. Kung ano man, pwede niyo naman ho akong i-chat kahit anong oras. Sige ho. Salamat ho. Hoy, Migs! Tigilan mo na nga yan! Kanina ka pang nakatutok sa cellphone na yan. Kaya ka nagkakandaduling riyan eh. Saka sinabi ko nang huwag kang nanggagamot sa cellphone. Mali yun. Hindi ganon ang panggagamot. Sus, ito na naman po kami. Ano ba naman la? Hindi ako nagsa-cellphone lang. Sabi niyo nga, nanggagamot ako tsaka... Yun na nga. Nanggagamot ka. Diyan sa cellphone na yan. Mali yun. Ang gamutan dapat harapan. Hindi epektibo kung dyan sa mga Facebook na yan. Paano bang hindi effective la? Ito nga oh, marami akong nakakausap. Marami akong nagagamot. Marami ring bumabalik-balik sa akin para magpagamot ulit. Ito na kasing uso ngayon la. Hindi lang uso. Ito na yung kailangan ngayon. Mas madali. Mas mabilis. Pati bayaran, convenient. Isa pa yan. Yang paniningil mo. Hindi ganyan ang panggagamot. Hindi nagbibigay ng presyo ang albularyo. Saka, hindi ko maintindihan yang kung paano kayo nagbabayad sa online na yan. Yun kasi yun la. Nagagalit kayo. Kasi hindi nyo lang maintindihan kung paano nangyayari sa online gamutan. Tsaka, dapat naman talaga may bayad hindi naman malaki yung singil kumpara sa mga doktor. Basta. Mali yan. Walang albularyong nanggagamot sa cellphone. Dapat nalalapitan, nahahawakan ng albularyo yung pasyente. Saka hindi pwedeng lahat na lang iaasa nyo sa mga gadget na yan. Nagagamit yan ng mga masasamang elemento para guluhin ang mga tao. Siya ang lola ko, si Lola Engay. Isa siyang veterano at napakatinik na albularyo. At hanggang ngayon, hindi kumukupas ang kakayahan niya kahit 68 na siya. Yun nga lang, makaluma pa rin lahat ng paraan niya. Ipinakita ko kay Lola ang picture na sinend sa akin sa messenger. Nakatawa si Ate Denden. Nakadress pa. Ang ganda ng ayos ng buhok, naka-makeup pa. Nga lang, sa isang upuan, nakapabaliktad ang posisyon niya. Normal ang itsura niya pero nakatukod ang ulo niya sa upuan at pangiti-ngiti. Kahit pa nainis si Lola sa paraan kong online ng pag-aalbularyo, dito rin kami madaling nakokontak na mga may kailangan sa amin, lalo't emergency. Magkaiba man ang paraan namin ni Lola, pareho pa rin kaming albularyo. Mga albularyong kikilos at kikilos pag may nangangailangan. Isang kanto pa yung bahay nila Ate Denden. Amoy na amoy yung elemento. Grabe, ang baho. Hindi lang sa amoy. Para kung tinutulak pala yun ang pwesa ng elementong yun. Pero hindi pwede sa akin yan. Hindi niya ako kaya. Lumikod ka. Heto na tayo. Ate Den! Ate Den! Ate Tetay!
Asa si Ate Denden? Hayun si Denden. Nasa hagdan. Pag sinabi ni Lola na lumagay ako sa likod niya, masama na talaga ang sitwasyon. At pagpasok namin sa bahay, nakakakilabot ang eksenang bumungad sa amin. Si Ate Tetay na kapatid ni Ate Denden, umiiyak sa isang sulok. Ni hindi matingnan ng kapatid. Si Ate Denden nasa pinakaitaas na hagdan. Tumatawa, pabaliktad pa rin ang posisyon. Nang humakbang ng isa si Lola palapit sa hagdan, tumahimik si Ate Denden. Ang kaninang pagtawa niya, naging angil. Umaangil siya. Tumitig kay Lola ang nanlisik na mga mata. Parang iba yung dating ni Ate Den ngayon. Parang mas malala siya ngayon. Parang nagpalakas si Uro. Tsaka paano natin gagamitin si Ate Den? Grabe yung pwesto niyan. Uro! Uro! Barbarian! Lapit! Lumapit ka rito! Maupo ka! Kamusta, Uro? Namiss kita. Halika dito. Mag-uusap lang tayo, dali na. Kung ayaw mong pilipitin ka pa namin ni Lola, bilis na. Bago uminit ang ulo ni Lola. Uro ang pangalan ng elementong gumagambala kay Ate Denden. At sa utos ni Lola, bumaba sa hagdan si Ate Denden na hawak ni Uro. Napaupo sa silya si Ate Denden. Ako naman, pupwesto sana sa likod ni Ate Denden para itapal sa batok niya ang papel na may dasal. Pero sabay sa pag-ikot ko, umikot din ang ulo ni Ate Denden. Nagingilabot ako. Umikot hanggang likod ng ulo niya at matalim ang titig ng mga mata niyang nangingitim at nanlilisik. Pero dahil nasa akin ang atensyon ng elemento, pasimpleng sumunggab si Lola sa kamay nito. Inipitan niya ng papel na may dasal ang daliri nito. Umikot pabalik kay Lola ang ulo ni Ate Denden. Naigapos ko siya sa silya para hindi na makapiglas. Ura! Matigas ang ulo mo! Nagkasundo na tayo! Iba't nangako kang titigilan tong babae? Uro, takit sa lang ulit. Layas na dyan. Pinakamaigi sa'yo kung hindi ka na babalik! Pinipiga ni Lola ang daliring may nakaipit na papel. Lalo tong nagkikisay. Ako naman, mabilis ko nang itinapal sa batok ni Ate Denden ang isa pang papel na may dasal. Umunat at bahagyang humaba ang katawan ni Ate Denden. Kamay, paa, ulo. At nakita na naming lumabas ang itim na nilalang sa ulo ni Ate Denden. Agad bumalik sa normal ang katawan ni Ate Denden matapos ang isang mahabang hiyaw nito. Ate Den, basta isang linggo mong ilalagay itong ting-ting sa ilalim ng higaan mo. May dasal yan. Huwag mo rin munang tatanggalin yung papel sa batok mo para maseli sa katawan mo yung proteksyon. Ayos lang kahit di ka muna maligo. Maganda ka kahit isang taon kang walang ligo. Manong ang lubayan mo yang si Denden? Basta tetay, yung mga ibinilin kong dahong ilalaga, huwag kayong papalya sa pagpapainom. Ay shit, sige, tutuloy na kami. Gagabihin pa kami. Salamat pala sa mangga tsaka atsara. Tamang-tama to mamaya. Saka Ate Den, bisitahin kita bukas. Damuho na to. Manong nga huwag mong haluan ng kabalastugan. Anong kabalastugan? Siyempre, kukumustahin ko kung bumuti lagay ni ate. Judgmental nyo. Kinutusan ako ni Lola. Natawa na lang si Ate Tetay. Pati si Ate Den, natawa na lang din. Ibig sabihin, bumuti talaga ang lagay niya. Matapos naming magamot si Ate Denden, lalakad na dapat kami pa uwi. Pero may mga taong nagsilapit sa amin ni Lola. Magpapagamot daw. Yung iba, magpapahilot. May magpapatawas din. Kami ni Lola, hindi na nakatanggi kahit medyo pagod na. Paano kaya la? Kaya pa ba natin? Abay, kayang-kaya. Tetay, pwede ba kaming pumwesto dito sa garahe nyo? Dito na lang kami manggagamot. Kung pwede lang naman. Ate Tetay, pahiram na rin kami ng 5 silya kung okay lang. Salamat. Yung mga nagpapagamot ho, humilera lang ho kayo sa isang gilid para di na rin tayo makasagabal ng mga dumadaan. Pumayag naman sina Ate Tetay na doon na kami sa garahe nila manggamot ni Lola. Napahiram na rin kami ng mga silya. Naglabas pa sila ng juice at mga tinapay para sa amin ni Lola.
At sinimulan na nga namin ni Lola ang biglaang damutan. Ine, yung puno sa likuran ng eskwelahan nyo, iwasan mo yon. May namamahay ron. Kaya kanilalagnat tuwing hapon. Nagambala ninyo yung nakatira ron. Tong papel na may dasal, ilagay mo sa ilalim ng unan mo para layuan ka na nung ginambala mo. Tapos sabi nga ni Lola, huwag ka na ulit lalapit dun. Yung magpapahilot, nariyan pa ba? Yung magpapatawas, itong si Migs ang mag-aasikaso sa inyo. Yung buntis. Ate, namumutla ka na. Ayos ka pa ba? Halika na, unahin na muna kita. Paunahin na lang po muna natin si ate ha. Kuya, tayo ka muna. Yung buntis na muna para makauwi na. 1.5 oras din ang itinagal ng biglaang panggagamot namin. Napagod kami, lalo na si Lola. Ginabi na kami, pero dahil sa mga ibinayad na pagkain ng mga nagpagamot, hindi na problema ang hapunan. Talagang iba ang pagod na dulot ng ganitong panggagamot. Hindi lang katawan ang napapagod, parang pati espiritu ay nabugbog. Pero iba rin naman ang sayang dulot pag may nagagamot ka. Hindi nga siguro saya ang tawag doon. Yung may alis mo sa taong lumapit sa'yo yung problemang parang wala silang solusyon. Ang sarap sa puso nun. Hindi kami pinayaman ng pag-aalbularyo ni Lola. Pero hindi rin naman kami ng problema pagdating sa pera. Ito siguro ang sukli ng mga bathala ng kalikasan at ng Diyos Ama sa ginagawa namin. Kahit nga pag-aaral ko sa kolehiyo, nakakayanan namin ni Lola. Lao po muna kayo. Inom po muna kayo. Maghahain lang po ako para makapaghapunan tayo. Ay, abutan mo nga ako ng tubig. Lao po muna kayo. Inom po muna kayo. Maghahain lang po ako para makapaghapunan na tayo. Ay, abutan mo na nga muna ako ng tubig. La, humigop po muna kayo ng sabaw ng sinampalukang manok. Yan yung bigay ng isang nagpagamot sa atin kanina. Kung nahihirapan po kayong kumain ng kanin, magsaging na lang po kayo. Igagawa ko kayo ng tsaa. Inumin nyo habang nagpapababa kayo ng kinain mamaya. Iba ang epekto ng pagod kay Lola pag nanggagamot. Para siyang natutulala o para bang nakakatulog pero nakadilat. Sasagot siya pag kinakausap mo, pero tango, iling at mga senyas lang. Sabi niya, para daw biglang nakakatulog ang espiritu niya pag sobra siyang napapagod sa panggagamot. At yun ang nangyari kay Lola matapos ng biglaang matagalang panggagamot. Matapos kumain, pinaupo ko muna si Lola sa sala habang bukas ang TV. Pinahiga ko na rin siya pagkalipas ng kalahating oras. Ako naman, tumambay at nag-cellphone muna sa harap ng bahay. Tutok ako nun sa paglalaro sa cellphone. Napapamura at napapahampas pa kung minsan. Maya-maya, nakaamoy ako ng masangsang, medyo malansa pero mas amoy bulok. Tinuloy ko lang ang laro. Pero tumitindi ang amoy. Alam kong may hindi normal sa paligid, pero nagpanggap akong nakatutok pa rin sa laro habang nag-aabang at nagmamasid. Pasimple akong luminga sa paligid. Nasulyapan ko ang isang aso sa bakanting lote sa gilid ng bahay. Napakalaki ng aso. Wala itong kagalaw-galaw. Nakatanaw lang sa akin ang nagbabaga nitong mga mata. Nakipagtitigan ako sa aso. Unti-unti ko siyang nilapitan nang biglang isang mabigat na kalabog ang yumanig sa bubungan ng bahay. Napalingon ako. Ngiyaw ng pusa ang sunod kong narinig. Isa pang malaking aso ang namalayan ko na lang na nakatitig rin sa akin. Bigla namang bumukas ang pinto ng bahay. Alam yung hindi kayo uubra! Kaya magsilayas kayong mga damuho kayo! La, mga aswang! Ikaw bata ka! Pumasok ka nga rito! At bakit pa parang napakabagal mong kumilos? Naramdaman mo nang may kung ano sa paligid eh! La, naramdaman ko pero mahina yung presensya. Pati amoy, konting-konti lang. Dapat nun napakabaho eh. Pero teka, ayos na po ba kayo? Ba't pa kayo bumangon? Paano kung hindi babangon? Eh may naramdaman nga ako. Pero oo nga, parang malabo nga ang presensya ng mga aswang na yon. Bakit kaya? Ay siya, matulog na muna't mag-aalas 11 na pala. Opo, may ganap ulit kayo.
Ako na po magsasara ng bintana. Bukas, mag-obserba tayo. Kasi talagang nakapagtataka eh. Pero tulog na po muna tayo. Sa banta ni Lola, nawala ang mabahong amoy. Biglang wala na rin ang mga malalaking aso nang suyurin ko ng tanaw ang paligid. Nahiga na ulit sa kwarto si Lola. Kinandado ko na ang mga pinto. Dumungaw muna ulit ako sa bintana bago ko to ipagsasara. May nakita pa akong babaeng dumaan sa harap ng bahay namin. Bahagya akong naaaninag ang mukha niya dahil sa buwan. Maganda siya. Napakahaba ng buhok. Pahating gabi na pero kalmado siyang naglalakad sa kalye. Napalingon pa siya sa akin. Nagkangitian pa nga kami. Natulog akong nakangiti rin dahil magandang babae ang huli kong nakita bago ako matulog. Kinabukasan, balik kami ni Lola sa araw-araw naming gawain. Sa bahay kami naghihilot, nagtatawas at lahat ng serbisyo ng albularyo. 3:00 ng hapon ang umpisa ng gamutan. Pagkagising ni Lola. Matanda, bata, babae, sanggol, lalaki, lahat ng klase ng karamdaman sa amin nila inilalapit. Mami, kinakabag lang ho si baby. Baka ho napatagal lang ho ng pagiyak. Mainam ho na minsan umiyak ang bata. Pero kakargahin nyo na ho pag matagal na. Nako, Cesar, mas mahaba ang kanang kamay mo. Abay, kumukulam na naman sa'yo. Siguro may tinakbuhan ka namang babae, ano? Buwan-buwan na lang narito ka sa bahay ko. Pero mababaklas ko ang kulam. Pero, tantanan mo naman ang pambababae mo. La, ayos pa ba kayo dyan? Abay, ayos lang ako. Wag mo nga akong pinagkakausap pag ako'y nanggagamot. Iyang pwesto mo dyan ang asikasuhin mo. Sus, kinumusta ko lang kayo eh. Paunahin na lang ho natin yung mga babae, lalo na yung mga buntis. Ate, upo ka na dito. Nang araw na yun, nakainkwento rin kami ng nabarang. Bihira sa lugar namin ang may nababarang. Isang babaeng 30 anyos ang pinahihirapan. Pilay ang unang idinadaing ng babae. Pero saglit pa lang siyang nakakaupo, sumuka ito ng mga kuliglig. Bigla ring namuti ang mga mata nito. Pako naman ang sunod na bumulwak sa bibig ng babae. Nangilabot ang mga tao sa nasaksihan nila. Tatawasin pa ba natin, La? Malala na eh. Kailangang malaman muna natin kung sino ang nambabarang para mas madaling mabaklas ang barang. Patay ang labo. Lalaki, La. Pero nakatalukbong eh. Paano na? Baka madisgrasya si ate. Malakas ang nambabarang. Talagang naitatago niya ang sarili niya. Pagtulungan natin. Ipitan mo siya ng papel sa daliri. Maghahanda ako ng tigalpo nang madaling mabaklas ang barang. La, alupihan na yung sinusuka ni ate. Lumalaban din ang nambabarang. Pero bahagya ko nang nakikita ang mismong espiritu nito. Mabilisan kong ginawa ang pagtatawas sa babae. Pero malabo ang imaheng lumabas sa tubig. Nasusukluban ang mukha ng bumabarang. Pero unti-unti na ring luminaw kay Lola ang anyo nito. Ang tigalpo ay mas malakas na orasyon o dasal na ginagamit ng mga veterano at mas malalakas na albularyo. Dahil baguhan at bata lang ako, hindi ko nagagawa to. Isa sa nagagawa ng tigalpo ay ang mangontra ng isa pang tigalpo at magbaklas din ng barang. Ilang minutong bumulong ng dasal si Lola sa palad niya. Sa kanya ibinuga sa babae. Pero lumalala ang barang. Pinalabas ko na muna ang lahat ng mga taong nasa bahay. Maya-maya, umunat at bahagya nang umangat sa upuan ng babae. Diniinan ko pa ang tigas sa daliri niya na may nakaipit na papel. Lalo naman siyang nagwala habang nakalutang. Si Lola naman, lumunok ng kapirasong ugat, saka bumulong ulit ng dasal. Binugahan ulit ni Lola ang babae. Lalo itong nagwalat na milipit sa ere. Migs, wag na wag mo siyang bibitawan. Mas malakas ang ginamit ko. Posible siyang mamatay sa lakas nun. Pero pinoproteksyonan pa siya ng papel sa daliri niya. Kaya wag mong bibitawan. Dumudugo na yung tenga, La. Baka bumigay si ate. Sana kayanin pa niya. Matagal pa bala? Maya-maya,
Lumabas mula sa babae ang itim na aura. Mabilis itong tumagos sa pader palabas ng bahay. Kumalma ang babae, pero hinang-hina ito. Sabi ng mga tao, tahimik ang babaeng yun. Bagong lipat din daw ito sa barangay namin. 1 buwan pa lang siya dito. Iha, kamo wala kang alam na nakaaway mo. Hindi naman kaya merong may galit sa'yo? Pero hindi mo nalalaman. Oo nga ate. Kasi imposibleng bigla na lang may nambarang sa'yo. Hindi naman pwedeng pinagtripan ka lang. Ni hindi natin natukoy kung sino iring bumarang sa'yo. Ay, sus Mariosep. Ay sige iha, pauuwian na lang kita nitong langis na may dasal. 1 buwan mong inumin. 1 kutsara araw-araw. Kapag may naramdaman ka pa, abay bumalik ka lang sa akin. Oy Migs, sabihin mo sa mga naghihintay, maaga tayong magpapahinga. Napagod ka mo ako. Bukas na lang kamo sila bumalik. Oo nga po eh. Sige po. Ako na pong bahala. Sinabihan ko na muna ang mga naghihintay na magpapagamot na bukas na bumalik. Talagang napalaban kami ni Lola ng hapon na yun. 2 araw na kaming nahaharap sa mabigat na gamutan. Maaga akong naghanda at naghain ng hapunan para din maaga nang makapagpahinga si Lola. Pero habang kumakain kami, may dumating. Hindi magpapagamot, pero hindi rin naman mga bisita. Hindi lang 1, 2 pa sila. Sopas po. Tao po. Napakabango naman ang darling ko. Ng hapunan nyo. Yang hapunang nalalanghap ninyo, abay paliligo ko sa inyo kapag hindi kayo naglubay. Relax lang. Kakapahinga mo lang eh. Tata Nilo, JP, naligaw kayo. Na naman. Sus, anong oras na tol? Kanina ka pa kasi namin hinihintay dong kina JC. Hayon, cellphone na naman. Laro na naman. Nanunundo ka na naman. Magandang gabi sa'yo, Engay. Walang maganda sa gabi. At saka ba't ka nakaupo riyan? At nakahatak ka agad ng plato at kubyertos? Sabayan ko na si Tatang. Kakain na nga rin po ako. Damuhong ire, wala namang nag-aalok sa'yo. Sige na. Magsikain na lang tayo. Buti marami tong sopas saka may nagbigay ng sapsap. Hindi pa man nakakabawi ng pagod si Lola, dumating na naman sa bahay namin ang magtsuhin. Si Tata Nilo, ilang dekada nang naliligaw kay Lola. Antingero din siya sa lugar namin. Si JP naman, apo niya sa tuhod. Barkada ko. Kababata at kasangga ko siya. Hindi sila mga bisita sa bahay dahil madalas silang sumusulpot na lang. Si Tata Nilo, para kulitin si Lola. Si JP naman, para makipaglaro ng mga mobile games. Madalas rin niya akong sunduin para dumayo ng basketball o tumambay lang sa kung saan. Mahal, paabot nga ng patis. Saluhin mo ng mukha mo! Mas nakakakilabot ka pa sa mga maligno! Tol, kuha na rin ako ng saging ha. Bahala ka dyan. Baka mabulunan ka. Sana. Ikaw naman, ang hirap mo namang himasin Abay para kang leon nga pala, nabalitaan kong may nambarang daw dito sa atin Ano ba yon? Abay oo! Dito rin dinala kanina. Abay nahirapan akong baktasin ng barang. Ang nakakapagtaka, biglang laganap ang nababarang. Abay kahapon din, may pinuntahan din kaming nabarang sa kabilang barangay. Si Ate Denden po. Tol, yung binibilhan natin ng turon pag nagbabasketball tayo doon? Yun bang palaging malalim ang leeg ng kamiseta? Abay lagi rin akong bumibili ng buko ron. Ang sarap ng buko ng batang yun Sa lahat ng maaalala mo sa tao, yung kamisetang malalim ang leeg. Abay mahiya ka, maganit ka na. Ikaw naman, nagselos ka agad. Kumalma ka. Pero napakahusay mo Talagang walang kupas ang tigalpo mo. Kaya rin napakabata mong tignan Siya nga pala. May 2 akong pakwan. Panghimagas natin. Inarburan mo na naman yung mga nagtitinda ron sa kanto. Sa katigilan mo nga ako sa mga pambobola mo. Hindi ko to inarbor.
binigyan ako. Tsaka hindi kita binobola. Nakita mo tong pakwan. Nakita mo laman. Singpula ng mga labi mo. Suwabe talaga si Tata Nilo, no? Abay, napakakunat mo na, humihirit ka pa. At ikaw, Migs, hindi ka lalabas. Kayong magtatang magsiuwi na kayo kung ayaw niyong hatawin ko kayo ng walis tingting. Ginawa pa kaming aswang. Lola Engay talaga eh. Eh sige tol, sulpot ka na lang bukas kina CJ. Laman na. Tara muna tang. Napakatamis niyang pakwan. Sing tamis ng pag-iibigan natin. Nagtawanan kami ni JP sa huling hirit ni Tata Nilo kay Lola. Si Lola naman, pinandilatan si Tata Nilo at umakmang ihahampas dito ang kawali. Nagmadali namang umalis ang magtsuhin. Nang matapos ko ang mga hugasin at ligpitin, tumambay ulit ako sa labas ng bahay namin. Si Lola naman, nakatulog agad sa sobrang pagod. Pero kinabukasan, nauna pang bumangon si Lola. Masiglang masigla na ulit. Aga nyo ah. Anong oras kayo bumangon? Abay, alas 5 pa lang nagwawalis na. Nariyan na ang lugaw. Mag-almusal ka na't uutusan kitang mamalengke. Nakapag-almusal na rin pala kayo. Kakain na ho ako. Ayos na po ba ang pakiramdam ninyo? Syempre, kung hihintayin kitang bumangon, wala na akong aabutang ipot ng manok. Wala na akong wawalisin. At ayos naman ako. Bakit ba? Grabe naman kayo sa akin. Nakakapagod yung kahapon eh. Sige. Kakain na ho muna ako. Ilista nyo na lang yung mga bibilhin ko sa palengke. Baliwala kay Lola ang pagod niya kahapon. Iba rin talaga ang nagagawa sa katawan ng marunong ng tigalpo. Napapabata nito ang katawan. Mabilis ring na ibabalik ang lakas na marunong nito. Matapos kong mag-almusal, namalengke na ako agad at sumabay rin si PJ. Kasi sikat pa lang ng araw, pero pasimple na akong nakikiramdam sa paligid. Alam ko may sumusunod at nakatingin sa akin, pero hindi ko mahuli kung saan. Maya-maya, may babaeng nagsisigaw at humihingi ng saklolo. Tulong! Tulong! Naku, tulungan niyo ako! Yung ate ko! Uy! Ano yan? Buntis yata tol. Tara na, tulungan natin. Teka muna, kumalma tayo. Dito tayo. Kuya, tulungan mo yung ate ko! Baka gusto nyo kaming tulungan. Tunga nga pa more mga kuya. Nagsisigaw ang babae para sa atin tong biglang na maluktot sa sobrang sakit. Napaupo na lang ito sa gitna ng kalsada. Biglang humilab ng matindi ang tiyan nito. Binuhat namin ni PJ ang buntis at sa bangketa saglit na pinaupo. Hinilot ko ang babae at humupa ang pananakit. Hinatid ko na rin sila sa bahay. Dahil iba ang naaamoy ko sa paligid. Bahagyang kumukulo ang langis sa bulsa ko. Inilabas ko sa damit ko ang kwintas ko. Ang pangil ng kidlat. Ayos na si ate. Pinahiga ko muna. Nananakit pa rin yung tiyan pero nabawasan na. Salamat sa hilot saka pinainom mo ha. Saka marunong ka rin manghilot ha. Hindi ha. Ang totoo, nakita ko lang yun sa YouTube. Yung hilot, tsaka yung papainumin ng halamang gamot. Pero Leia, wag mo na lang ding palabasin yung ate mo. Lalo, paghapon at gabi. Oo, ako nang bahala kay ate saka sa mga binilin mo. Pero alam mo, na-stress ako sa nangyari kanina. Sumakit din yung ulo ko saka yung likod ko. Alam mo, nananakit yung katawan ko kapag nasistress ako eh. Hilutin mo nga rin ako. Doon tayo sa silong para di mahanginan yung katawan ko habang hinihilot mo ko. Uy tol, pahilot daw. Doon daw sa silong. Sa stress ba yan? Uminom ka lang ng tsaa. Pero maligo ka pala muna ng mainit na tubig. Gagang yung pakiramdam mo eh. Ganon? Gusto ko hilot mo eh, para mas mainit sa katawan. Medyo nananakit kasi yung kamay ni Migs ngayon. Napilay sa basketball eh. Kung ayos lang, ako maghihilot sa'yo. Tara doon sa... Hoy JP, ikaw naman eh. Leia, iligo mo ng mainit yan. Sure na mawawala yan. Kailangan ko na rin kasing umuwi eh. Hindi ko pa nga nabibili yung pinabili ng lola ko eh. Sige,
Kita-kits na lang. Uy, Migs, hintay! Leia, sige. Bye ha. Ingat ka dyan. O sige, ingat kayo. Bye, Migs! Nawindang ako sa mga hirit ni Leia. Uminit ang pisngi ko. Nagmadali akong umalis at halos maiwan na rin si PJ. Nawala na sa isip ko ang pinakikiramdaman kong umaaligid sa buntis kanina. Binura ko na lang sa isip ko si Leia at ang mga hirit niya. Matapos kong mamalengke, nakaramdam na naman ako ng nagmamasid sa akin sa daan pa uwi. Ewan ko ba pero parang may nakatingin sa akin mula sa ilalim ng lupa. Umaaligid rin ang masangsang na amoy. Gaya ng amoy nung isang gabi doon sa bahay. La, ito na. Grabe, ang bigat. Abay, saan ka ba nang galing? Ay, napakatagal mo. Saka anong nangyari sa'yo? Ano yan? Bakit ho bala? Saan ka nang galing? Anong nangyari sa'yo? Namalengke lang ho. Kaso, nagtagal talaga ako kasi may buntis akong tinulungan. Biglang namilipit sa sakit dun sa palengke. Sinamahan ko na rin pa uwi. Bakit ka amoy laway ng aswang? Inaaswang ka. Saan ka ba nagsuot bata ka? Pasalamat ka't kahit paano'y may kabal ka. At yung pangil ng kidlat, wag na wag mong ihihiwalay sa'yo. Ibang nararamdaman ko sa paligid natin. Hindi malinaw pero parang umaaligid ang aswang sa lugar natin. Nagtataka rin ako sa mga pambabarang. May masamang pwesang umaaligid sa atin. Nilapitan ako ni Lola. Inamoy-amoy niya ang braso, likod at balikat ko. Ninervyos naman ako sa sinabi niya. Kahit ang itsura niya, hindi maipaliwanag. Agad niya akong pinausukan ng halamang gamot niya. Ngayon ko lang siyang nakitang nagkaganon. Para bang may mangyayari talagang kung ano? At parang nasa malapit lang ito. Kinabukasan ng gabi naman, inabutan kami ni Leia. Uy, Migs! Hintay! Saan ka pupunta? Uy, tol! Si Leia oh. Oy, Leia, hello! Uy Lea. Kakatapos lang naming mag-basketball dyan sa kabilang barangay. Kaya pala pawisang-pawisan ka. Magaling ka bang mag-shoot? Magaling mag-shoot yan. Pero mas shooter ako dyan. Tara, magmimerienda kami. Sige, sabit muna ako sa inyo. Uy, Migs, libre mo ako ha. Sige. Tara na. Leia, kuha ka lang ng isaw ah. Si Migs ang bahala dyan. Wow, ayos! Buti sumama ako. Mahilig ako dito sa tusukan. Tol, mahilig pala sa tusukan eh. Tusukin ko mata mo dyan Lea, kamusta na pala ang ate mo? Joke lang! Ito naman masyadong seryoso. Si ate, yun, umayos ang pakiramdam niya. Pero kagabi, humilab ulit yung tiyan niya. Tapos, nakarinig kami ng mabibigat niya yabag sa bubong. Pero, pusa yung naririnig naming humuhuni. Nakakatakot nga Tapos kaninang umaga, pagbukas niya ng pinto, may malaking itim na aso sa harap ng bakuran namin. Nako, grabe yun ah. Hindi naman sa tinatakot kita, Leia. Pero, may nasagap ako sa kabilang barangay. May buntis daw na nakunan. Tapos, namatay din pagkaraan ng 1 linggo. Wala daw sakit yung buntis. Hala, naku grabe naman. Ganto Lea, pag humilab ulit ang tiyan ng ate mo, tapos may kung ano kayong naririnig sa paligid, magsunog kayo ng gulong. Tapos, magsabog na rin kayo ng bawang at asin sa buong bahay. Lalo na sa bintana. Maglagay na rin kayo ng nakabaliktad na walis sa tingting sa pinto. O di ba tol? May natututunan ako sa'yo no? Totoo ba yung mga ganyan? Pero sige, gagawin na lang din namin. Diyos ko naman, yan ba talaga yung... Mas mabuti ng sigurado. Hoy JP, pulutin mo yung mga stick mo. Ate, magkano yung sa amin? Uy Migs, ang galing mo talaga ha? Bakit nga bang dami mong alam sa mga ganyan? Maniwala ako sa YouTube lang yan. Walang alam si Leia sa pagkaalbularyo ko dahil taga-kabilang barangay siya. Kadarating lang din ng pamilya nila mula Maynila. Ayokong ipaalam sa kanya kung ano ako.
kami ng lola ko. Iniiba ko ang usapan pag nauusisan niya ako tungkol dito. O kaya naman ay nangungulit na lang si PJ para mabago ang usapan. Halos araw-araw na naming nakakatambay si Leia. Para bang inaabangan niya kami ni PJ at oras na makita niya kami, sasama na siya. Dami na naman nakapila. Pero puro magpapahilot lang. Kaya na yan. Pero may mga hindi taga rito. Parang hindi rin mga taga kabilang barangay. Sino kaya yung mga yan? Oo nga no. Ngayon ko lang nakita yung mga yan. Pero ayos lang yan. E di may mga bagong magpapahilot sa atin. Karaniwang araw namin ni Lola sa panggagamot sa bahay. Pero may mga nakita kaming hindi pamilyar na mukha at kilos. May mga tila dayo. Mga nakapila sila nung una pero hindi naman sila nagpahilot. Uy pre, blockbuster na naman dito kanina. Patok na patok kayo. Kung naniningil lang kayo ni Lola Engay, siguro mayaman na kayo ngayon. Ay nako, yari ka kapag narinig ni Lola yan. Ayaw nun na naniningil eh. Masyadong mabait si Lola eh. Sobrang makaluma din. Ano palang nangyari sa tournament? Eh yung tournament, yun. Olats na naman. Wala ka na naman kasi. Talo na naman tuloy kami. Sus, alam mo namang tinutulungan ko si Lola eh. Tsaka ba't ba naman kasi hindi umuunlad yung laro nyo? Dito lang kami saglit ni PJ. Oy, Miguel! Lalarga ka na naman! Matapos naming maghapunan ni Lola, dumating ulit si PJ. Siyempre, nahatak na naman akong tumambay sa kanto kahit gabi na. At siyempre, sumulpot ulit si Leia kahit gabi na. Pagkatapos naming manood ng laro sa liga, nagpahatid pa si Leia. Nasolo na naman niya ako. Uy, Migs! Mamaya ka na umuwi. Maaga pa oh. Pero ikaw, PJ, mauna ka na. Baka kailangan mo na namang sunduin yung tatang mo doon kina Ate Tess. Kung pula na naman yung mga wasalak doon eh. We, gusto mo lang solohin tong si Migs eh. Pero sige, bahala ka na dito sa best friend ko ha. Be gentle ha. Raulo. Hagalpak na lang ng tawa si Leia sa banat na yun ni PJ. Pero totoo lang, ayokong naiiwan kay Leia. Kasi naman, kundi siya parang nanunukso, nang uusisa naman tungkol sa mga alam ko sa panggagamot. At sa kulit nga ni Leia, naamin ko na rin na albularyo kaming maglola. At hindi lang napaamin, naparami rin yata ang naikwento ko sa kanya. Ha? Talaga ba? Sabi ko na eh, may kung ano talaga sa'yo. Pati pala lola mo. Bagito lang ako. Si Lola ang malakas. Veterano na kasi. Eh kaya din pala batang tingnan yung lola mo eh. May powers pala kayo. Eh nga pala, ano ba yung naririnig kong... Kabal ba yun? Yun. Laro yun sa computer noon. Hindi, joke lang. Kabal, sabihin na nating armor o shield na hindi nakikita. Shield sa katawan. O yung mas malakas yung shield na spiritual. Yung akin, kabal o shield sa balat. Bagito nga lang kasi ako. Meron ka rin pala nun. So hindi ka tinatablan. Ang saya naman yan. Hindi naman sa hindi tinatablan. Basta ganun, parang shield. Mga agimat. O anting-anting. O kung ano man yung tawag doon. Meron pa ba kayo nun? Ito. Pangil ng kidlat ang tawag dito. Ito yung batong naiiwan kapag tumama ang kidlat sa lupa. Ginagawa naming kwintas. Nakakapagpalakas to. Nakakapagpabilis din. Wow! Grabe! Ang cool naman. So yan na yung agimat nyo? Pwede na ba yung pampatatag sa... Alam mo na. Ha? Bumanat na naman si Leia. At mapungay pa ang mga mata sa pagkakatitig sa akin habang tinatanong yun. Hindi ko na naman siya sinagot. Bigla na lang akong nagpaalam sa kanya. Ang totoo, habang nag-uusap kami, may naaamoy na naman akong masangsang.
Hindi ko na naman matuntun saan galing. At habang naglalakad ako pa uwi, may nakainkwentro na naman ako. Sa gilid ng kalye, napalingon ako sa mapunong parte. Natanaw ko isang pares na mga matang nagliliyab. Nakatago to pero sumisipat. Hindi ako nagpadaig sa takot. Naglaho ang mga mata sa pagitan ng mga puno. Pero maya-maya, isang malaking ibon ang mabilis na dumapos sa akin. Nakailag ako. Pumorma ako at nakiramdam. Pero nanahimik ang paligid habang lumalamig ang hangin. At ang katahimikan, nabasag ng isang mahabang hiyaw ng isang lalaki sa di kalayuan. Mabilis ko narating ang pinagmula ng hiyaw. At ang dinatnan ko sa isang eskinita, si Leia, nasa sulok. Sa kabilang banda, isang nakatihayang lalaki na wakwak ang dibdib. Natuyot rin ang katawan nito. Nangangatog si Leia at napayakap sa akin habang umaatungal. Mabilis namang naglabasan at nagkumpulan ang mga tao. Bahagya kong nasuri ang bangkay. Sa itsura nito, hindi ordinaryong hayop ang umatake sa kanya. Wakwak ang dibdib, La. Natuyuan din ng dugo. La, ba't naman kaya biglang may mandurugo dito sa atin? Sabi rin ng mga taong nag-uusisa doon, nagkakaganito rin daw sa mga katabi pang barangay. Doon sa mga barangay na may mga bukid. Ano ba to? Ilang linggo nang may nababarang. Ngayon naman, may umatake ng mandurugo dito sa atin. Ang problema, hirap tayong maramdaman ang mga umaatake. Ngayon lang nangyari to. Isa pang nakakabwisit, La. Wala akong nagawa. Ako na yung unang nakaengkwentro nung hayop na yun. Nakalampas pa sa akin, La. Nakadalawang beses na nga eh. Kumalma ka. Sobrang kakaiba ang nangyayaring ito. At may malaking pwersang nasa likod nito. Pero ako ang bahala. Basta't huminahon ka. Sa mga ganitong pagkakataon, pagkalma ang unang dapat gawin. Kinabukasan, hindi na naman kami nakapanggamot sa bahay. Biglang sunod-sunod ang natatanggap kong message sa page ko. Ang mga kasong inilalapit, panay mga bata o buntis. Lahat sila inaaswang. Bigkisin mo ang bata at ipaloob mo sa bigkis itong batong to. Ate, magsunog ho kayo ng goma sa labas ng bahay nyo. 3 beses. Hapon, hating gabi, tsaka bandang 3:00 ng madaling araw. Maniniguro lang tayo. Abay, Madel, huwag mo munang papayagan sa inuman iring si Estong. Ay, muntik nang madali ng mandurugo ang asawa mo. Estong, lalabas ka na lang sa gabi kung talagang kailangan. At kung lalabas ka, ikwintas mo to. Mas sa gabi naglalabasan ng mga tao sa barangay namin. Nagiinuman yung mga tatay, pati na yung mga maghapong nagkakarpintero at nagbubukid. Ang mga kabataang nakatambay, mobile games ang pinagkakaguluhan. May mga nanonood at naglalaro ng basketball. Ngayon, 5:00 pa lang ng hapon, dumadalang na ang tao. At pagsapit ng 7:00, sarado na ang mga bahay. Kahit ang mga tanod, dumalang ang ronda. La, ano po yung dasal nyo kanina? Sinusubukan kong makipag-usap sa mga espiritu at bathala ng kalikasan. Kinukonsulta ko ang nangyayari dito sa atin. At ayon sa babala ng mga elemento, mabigat ang kahaharapin ng lugar natin. So, planado po yung mga nangyari? Sino naman ho yan? Tsaka bakit naman? Gusto bang gawing pagkain lahat ng tao dito? Ang labo naman yata. Sabi ng mga elemento, nagpapalakas na ang kan ng mga aswang ang nanggugulo. Hindi nila masabi kung bakit. Pero malinaw naman na aswang ang nasa likod ng lahat. Pero naguguluhan ako sa mga nababarang. Kayang makipag-ugnayan ng mga albularyo sa mga elemento ng kalikasan. At base sa nasagap ni Lola sa mga elemento ng kalikasan, matinding puwersa ng mga aswang ang gumagambala sa buong probinsya. Pero mas nakatuon sa barangay namin. Binanggit ko rin ito kina PJ at Leia. Para na rin mabalaan sila na mas mag-ingat.
Ang lala. Eh di, aswang pala talaga yung umatake ngayon. Oo, kaya pumirme ka lang sa bahay nyo. Nung mga nakaraan, mga binabarang ang pinupuntahan nyo. Ngayon naman, nagkakaaswangan na. Pero, magkakonekta lang yung mga nambabarang at mga aswang-aswang na yan. Ay, buti na lang. Hindi na ako sumasama sa panggagamot nyo ni Lola. Buti na nga hindi ka nakasama eh. Nauna ka pang magsuka sa nervyos pag may nambabarang. Pero oo nga no, ngayon ko lang naiisip yung baka may koneksyon yung mga nambabarang. Tsaka mga aswang ngayon. Ay, Habang naglalakad kami papunta sa bahay, binabagabag ako ng sinabi ni PJ. Noong una, may mga nababarang. Sinundan na ng pag-atake ng mga aswang. Pagdating namin ni PJ sa bahay, tatang na naman niya ang dinatnan namin. Siyempre, kinukulit na naman si Lola. Pero tila may iba pang pakay ang tata Nilo sa bahay. O tata! Ayos ah! Tanghaling tapat ang ligawan ah! Tang, ganyo ah. Abay, walang pinipiling oras ang pagsuyo. Umulan, bumagyo, gumuho man ang mundo. Magsipaglubay nga kayo riyan. Ikaw, Nilo, panat ka na humihirit ka pa. Kayo namang dalawa, nasa galaan na naman. Abay, parang walang nangyayari dito sa paligid natin. At itong panat na to, problema dala niya, hindi panunuyo. Kita mo na, hinahanap mo rin ang pagsuyo ko. Pero mabalik tayo sa sinasabi ko. Mamaya na yung harana ko sa'yo. Ganun nga. Gustong bilhin yung mga lupa natin. Nagmamadali yung mga tao. Kaliwaan ang gusto. Cash! Abay, kahit ba cash, kahit ba kaliwaan, lupain pa ng mga ninuno ang pinag-uusapan. Saka magtataka ka. Para bang nag-apuray ang mga taong yan? Siyempre. Gusto nga magtayo ng resort. Maganda ang pwesto ng barangay natin. Nasa bungad ng highway. Pero liblib pa rin naman. Tamang-tama nga yung pangalan ng resort na naisip nila kung sakali. Pugad sa syudad. Ganon nga yung gusto ng mga tao ngayon. Resort na madaling puntahan. Pero probinsya pa rin ang dating. Ano yan? Bibilhin yung mahigit sa kalahati ng barangay natin kung sakali? Papayag kaya yung mga kabarangay natin, tata? Abay, papayag yan. Milyones ang usapan eh. Milyones kung milyones, pero hindi dapat. Pagsasaka ang buhay ng mga taga rito. Ilang henerasyon na yon. Naroon na ako. Ang kaso, halos hindi rin nagsasaka yung mga bukid. Wala nga gustong magsaka. Kesa nakatenga, pakinabangan na. Makakaangat pa yung mga kabarangay natin. Pati kayo ng apo mo. Sabi ni Tata Nilo, may mayamang angkan ng negosyante at politiko ang gustong bumili ng mga bukid. Kasama dito ang lupa ni Lola na isa sa pinakamalawak na bukid dito. Nauunawaan kong sadsad na ang pagsasaka ngayon. At isa si Tata Nilo sa sumuko na sa pagsasaka. Pero si Lola, malaki ang pagtutol at mukhang hindi makukumbinse. Paano kaya yun? Pag nalaman nung mayayaman yung pag-atake ng mga aswang dito. Nako, ang mayayaman, kahit ano, sasagupain, basta para sa kaiyayaman pa nila. Sanay sila ang maaswang nang tantanan nila ang iring mga tao din eh. Abay, baka may makarinig sa'yo. Easy lang la. Ang high blood nyo po. Baka tumaas. Sige na, kami manggagamot pa. Alas 3 na. At ikaw, Nilo, lubayan mo yung pangpapagami sa inuman. Baka ikaw ang sunod na dambahin ng aswang. Abay, kawawa naman yung aswang. Siga't magsilayas na nga kayo. At yung anting-anting na matagal ko nang pinagagawa sa'yo, hindi mo maasikaso. Napaka-sweet naman. Hey, yung anting, matatapos na yon. Tol, yung bahay nyo, bukod sa inaanay, nilalanggam pa ngayon. Sige, bukas na lang, tol. Nawindang kami sa nabitawang salita ni Lola. Matindi ang ngit-ngit niya sa mga taong gustong bumili ng mga lupa. Pero lalong naguluhan ang utak ko sa mga nangyayari. May mga kakaibang pangyayari sa barangay. Ngayon naman, may gustong bumili sa mga bukirin. Kahit sa panggagamot namin ng hapon na yon, puro pa rin buntis at mga bata ang pumunta.
Mga buntis na laging humihilab ang tiyan, lalo pag gabi. Mga bata o sanggol na namamalipit at inaapoy ng lagnat. Sila pa rin ang may kagagawa nito. Palala na ng palala. Grabing mga aswang to. Ayaw tantanan yung mga tao. Tol! Tol! Lola Egay! Tol, tara saglit! Si Ate Neri! Ano na naman ba ang nangyari? Samahan mo na nga iring si PJ. Halos kaalis lang ni Tata Nilo at PJ, pero sumusugod ulit pabalik si PJ. Isa na naman sa mga kabarangay namin ang nabiktima ng aswang. Ngayon naman, isang buntis na kapitbahay ni na PJ at iyon ang pinuntahan namin. Parang nadilubyo ang bahay. Wasak ang bintana at nakasabog ang mga gamit. Nakahandusay at wasak ang tiyan ng babae. Wala na ang sanggol nito. Nag-iisa sa bahay ang buntis. Karpintero kasi ang asawa. Narinig kong naglagabugan sa bahay ni na Ate Neri. Tapos narinig ko siyang nagsisigaw. Pagdungaw ko, ganyan na. Bumanat sila sa tirik ng araw. Garapalan na. Teka, nandito pa yata yung hayop. Tol, labas! Pucha naman, ikaw na bahala dyan, Tol! Kumukulo ang langis na dala ko. Klaro ang masangsang na amoy. Bumaba ako sa maliit na silong ng bahay. Sa isang kurtinang pinantakip sa pader, naaninag ko ang imahe ng isang tao. Gumagalaw. May kakaibang mga tunog rin sa tao sa likod ng kurtina. Parang may kung anong kumakatas. May maliliit na lagatukan. May parang lumalasap, sumisip-sip at ngumunguya. Paghagupit ko ng buntot pagi, bagsak ang kurtina. Ang naabutan na lang ng paningin ko, babaeng sumisiksik pa ilalim sa lupa. Di ako nakagalaw sa imaheng iniwan nito. Nakalupasay sa lupa ang napakaliit pang sanggol. Warak na ang katawan. Wala ng puso. Labas ang bituka. At ang aswang nakatakas. Dumaan sa ilalim ng lupa. Kitang-kita ko la. Parang lumusot sa lupa yung tiktik. At yung sanggol na binitawan niya. Grabe la. Una mandurugo. Ngayon tik-tik. Yung patay naman ho doon sa dulo. Nakapagtataka yung nangyari. Bata pa po yun. Ilang gabi na raw hong tinatabihan ng pusa. Tapos biglang nagkasakit. Tapos namatay na lang daw yung babae. Anong klaseng aswang naman kaya may kagagawan yan? Talagang talamak na ang pag-atake nila. Pero bakit nga kaya? Kinabukasan, pinuntahan namin ni Lola ang burol. Kasama ko si PJ. Sa paglalakad namin ni Lola, alam naming may nakamasid na naman sa amin. At sa labas pa lang ng bahay ng pinagbuburulan, iba na ang naamoy at nararamdaman namin ni Lola. Kinausap ni Lola ang mga kaanak na namatay at pumayag silang masuri ni Lola ang bangkay. Dinikitan ni Lola ng papel ang talampakan nito. Naggulat ang lahat dahil naging sanga ng puno ng saging ang bangkay. Pinalitan. Ninhakaw na. Ang amaranhig naman ang umatake. Amaranhig? Aswang na naman. Yun yung nangunguha ng bangkay, di ba? Ang barangay naming dati ay napakaingay, napakasaya. Ngayon ay balot na ng takot at panganib. Pero ang malala na, may mas ilalala pa. Magkakasunod na ang mga lalaking natatagpo ang patay. Wakwak ang mga dibdib o natuyuan ng dugo. Sumikat na ang barangay namin, pero sa paraang hindi kaaya-aya. Nababalita na sa national media ang mga krimen sa amin, pero wala sa balita na masahol pa sa pagkatay ang patayan. Wala sa balita na hinuhugutan ng mga sanggol ang sinapupunan ng mga kababaihan o dinudukutan ng puso ang mga kalalakihan. Basta may mga patayan, yun lang ang balita. Uy, Migs! Grabe na yung nangyayari, no? Pero ang labo naman ng mga nasa balita eh. Dahil daw sa mga away pamilya.
Meron pang pinalakul daw dahil sa selos. Ewan ko na. Paano mo nga ba naman kasi ilalahad yun sa TV? Tsaka wala rin naman talagang maayos na detalye yung mga patayan eh. Yung mga nangyari sa'yo noong mga nakaraang linggo, ang labo rin ng kwento eh, di ba? Ang panganib at takot, nagdulot na ng gulo sa barangay namin. Habang nakatambay kami ni na PJ at Leia sa isang tindahan, may 5 magkakamag-anak na biglang nagtatalak at humablot kay Leia. Si Leia, biglang naparatangang aswang. Siya daw ang bumibiktima sa mga lalaki doon, kasama na ang tatay nila. Inaakit daw ni Leia ang mga lalaki, tapos ay kinakain ito. Pinagsasapok si Leia habang hatak sa buhok. Tumumba na si Leia pero hindi pa rin siya binitawan. Imbis na awatin, nambuyo pa ang mga tao sa paligid. Aray! Migs! Migs, tulong! Ayoko na! Bitawan niyo ako! Hindi ako! Ayoko na! Migs! Ano ba kayo? Teka lang naman! Ano ba? Sige ano? Lapit! Matapang kayo di ba? Itigas sa mga mukha nyo. Ang lalaki nyo. Kinuyog nyo yung nag-iisang babae. Ano bang ebidensya nyo? Kung palamunin nyo ng bawang, igulong nyo to sa asin para magkaalaman na. Dahil lang hinusgahan nyo yung tao. Dahil lang galit kayo sa nangyari sa tatay at asawa nyo. Magsiuwi na nga kayo. Baka lalo kayong tatamaan sa akin. Sumigaw ako. Umawat ako't naipaghahagis ko ang mga kumuyog kay Leia. Habang ibinabangon ni PJ si Leia, naharap ko ang mga tao. Dati pa, pinagbubulungan ng mga tao si Leia. Kesyo, malandi daw, kaladkarin daw. Ngayon, dahil malandi at kaladkarin si Leia, siya na ang mandurugo. Dinala namin ni PJ si Leia kay Lola. Matapos siyang hilutin at gamutin, hinatid namin siyang umiiyak pa rin. Nang makauwi ako sa bahay, sa labas pa lang ay dinig ko na ang bulyaw ni Lola habang kausap si Tata Nilo. Engay, ikaw na lang ang hindi pumapayag. Maging praktikal ka. Sayang ang lupa. Wala akong pakialam kung ako na lang ang hindi pumapayag. Wala ka rin pakialam sa lupa ko. Akala ko'y matino ang pag-iisip mo. Umalis ka na at huwag ka nang magpapakita sa akin. Tata, ano ho ba yan? Tang, ano ba kayo? Tara na nga ho muna. Dali-dali nang umalis si Tata Nilo kasama si PJ. Sabi ni Lola, pinipilit siya ni Tata Nilo na ibenta na rin ang lupa niya pero ayaw niya talaga. Kaya sila nagtalo. Nasilaw na sa pera ang mga tao. Binaliwala na nila yung lupang pinagpawisan ng mga ninuno nila. Ay pinangbuhay din naman sa kanila. Hindi naman palang si Nilo. Siya pala ay ahente ng mga negosyante. Ho? Di may komisyon ho. Kaya ho pala siya kumakausap ng mga tao. Akalain mo yun? Ito namang mga kabarangay natin. Hindi mo rin masisi. Binabarat ang mga lokal na magsasaka. Kaya talagang kakagat sila sa isang bagsak na pera. Napakahirap na may mabigat na pangakailangan. Lagi kang sasamantalahin. Hindi namang mga nagtatamasa ng sobra-sobra. Hayok na magpayaman pa. Ay, ang buhay ng tao. Ay, siya nga pala. Yun ang nangyari sa kaibigan mong nabugbog. Grabing inabot ng batang yon. Iling at kamot batok na lang ang naitugon ko kay Lola. Maaga kaming naghapunan at nagpahinga ng araw na yon. Dahil sa napakaraming nangyari, pareho kaming pagod ni Lola, kaya maaga rin kaming nakatulog. Pero kinabukasan, maaga kaming binisita ni Kapitan. At napakabigat ng mensaheng inihatid niya sa amin. Ipinaliwanag ni Kapitan ang petisyon ng mga tao na mapaalis kami sa barangay at ang paratang nakakabit nito. Sino ho ang gagong nagsabi niyan? Kami na napakatagal ng tumutulong ng libre sa mga tao dito? Nakita ba nila kaming lumipad? O naging aso? O naging ibon? Miguel, huminahon ka. Kapitan, ilang dekada na akong naghihilot na ng sanggol. Hanggang sa pinakamatanda dito.
Ilang dekada na akong nilalapitan para magpalayas ng masasamang elemento at espiritu. Ano ba ito nagawa ng mga tao sa amin ng apo ko? Hayaan nyo na. Kung talaga bang makitid ang utak ng mga tao at wala silang utang na loob, hayaan nyo na. Basta ito ho ang tandaan nyo, Kap. Huwag na huwag kayong lalapit sa amin kapag kailangan nyo ng tulong. Mapapahiya ang mga tao sa amin. Kaming maglola na natatanging albularyo dito sa barangay namin at baka nga sa buong probinsya pa. Kaming mga namamagitan sa mga tao at mga nilalang na gustong manakit sa kanila, pinaratangan na ring mga aswang. At ang pinakamasakit, may kakabit na pagbabanta ang petisyon nilang palayasin o palayuin kami sa barangay. Wala kaming nagawa. Para sa ikapapayapa ng lahat, agad kaming nag-alsabalutan at lumipat sa isang maliit naming kubo sa bukid ni Lola. Lumuluha ang Lola. Ako naman ay sasabog ang dibdib sa galit. Apo, makinig ka. Huwag kang gagawa ng ikalalala ng sitwasyon. Uminahon ka. Tinakwil tayo ng mga taong ilang dekada niyong pinagsilbihan at binantayan. Tapos, kayong pinakinabangan. Binasura na kayo. Hindi lang basura. Basurang susunugin nila kung sakali. Miguel, ang mga taong may mabigat na pangangailangan, mahirap asahan na maging rasyonable. Lalo pat kung umaaligid sa kanila ang taong mapagsamantala. Dahil ba, nagkaganito rin ng nanay? Nangyari na to noon, di ba? At kaya rin namatay si nanay. Pinagbintangan naman siyang mangkukulam. Kaya may mga taong sumulong sa kanya. Pero dahil nasa dugo ko to, binaliwala ko yon. Kahit sablay akong albularyo, pinagsisikapan ko para makatulong sa mga tao. Kaso ganito yung mga tao eh. Laging kailangan ng tagapagligtas. Lagi rin kailangan ng sisisihin. Huwag mong kamuhian ang mga tao. Ikaw dapat ang mas nakakaunawa. Magmasid muna tayo mula sa malayo. May maitim na puwersang nasa likod ng lahat ng to. Ginagamit ang mga tao. Nanggugulo sila. Yung mga tao naman, mga tanga. Ano ngayon ang masasabi ng mga tao? Malayo na tayo. Pero, gabi-gabi pa rin daw nangangambala yung mga aswang doon. Huwag na huwag silang lalapit sa atin. Nga pala, may inabot na imbitasyon si Kap. 3 linggo lang. Halos buo na pala yung isang resort nila. Iniimbitahan daw lahat ng tao doon. Papasalamat daw. Talagang pati tayo inimbita nila. Kahit hindi ko binenta sa kanila ang lupa ko. Pero magpapakita tayo roon. Lalo't sila pala ang punot dulo ng lahat ng to. Oh? Ito ang imbitasyon. Umaalingasaw ang baho nila dito. Ito ang amoy na ilang buwan nang umaaligid sa barangay natin. Basta sisipot tayo sa okasyon nila. At doon matatapos ang lahat. Miguel, maghanda ka, apo. At dumalo nga kami ni Lola sa salo-salong inihanda ng mga Villarreal, ang mga negosyante at politikong angkan ng mga aswang. Hindi pa nga kumpleto ang resort, pero litaw na ang kagarbuhan nito. Talagang nandito lahat ng kabarangay natin ah. Nakita ko rin sina PJ. Kawawang mga tao. Wala silang kaalam-alam sa masamang balak sa kanila. Wag na wag kang kakain ng kahit ano sa mga handa dito. Hoy, Tol! Kumusta? Grabe nangyayari sa inyo ni Lola. Mano nga po? Tsaka na tayo magkamustahan. May masamang mangyayari dito. Pasimple kaming naglilibot sa resort. Inoobserbahan namin ang mga galawan ng mismong mga Villarreal. Palihim kaming nakapasok sa mansyon sa gitna ng resort. Nakita namin si Leia sa mismong loob ng mansyon. Mukhang katulong siya doon. Hindi kami nagpakita sa kanya. Napadpad kami sa silong ng mansyon at nakakakilabot ang tumambad sa amin. Grabe, nandito si Leia. Parang dito siya nakatira sa mansyon. Tol, mga balat ng tao yan ah. Sana mali ang inala ng mga tao sa kanya. Pero kung ako, pakiramdam ko, malabong ganun si Leia. At yung mga yan, pinatuyo. Ginawang parang mga carpet at pang-design sa pader.
Mukhang gawa naman sa mga kalansa yung mga design ng kisame. Kausap na ni Lola ang mga Villarreal at namumuo na ang tensyon. Nanang, tinutulungan lang ho namin ang mga nangangailangan. Gaya nga ho ng sabi nyo, sobra-sobrang pagpapala sa amin. Kaya namamahagi kami. Gusto naming makaahon ang mga tao. Madaling banggitin ang kawang gawa. Pero alam kong alam mo na naaamoy ko ang nabubulok mong budhe. Nana Engay, nasa teritoryo namin kayo. Relax! Kumain at uminom muna kayo ng apo nyo. Saka tayo mag-usap. Excuse us. La, ba't yun naman kinupronta ng ganun? Tinalikuran ni Lola ang mag-asawang sopistikado. Sa kilos at gayak, talagang elitista ang mga ito. Pero sa mga mata nila, sumusungaw ang pangmamaliit at kalupitan. Iniwan namin si PJ at kinumpronta si Tata Nilo tungkol sa nalaman namin. At doon na niya inilahan ang lahat. Iba ka rin, Tata. Kaya pala napakahirap masagap ng mga aswang. Kaya kakaiba sila. Ginawan mo pala sila ng mga anting. Kaya rin pala ayaw mo kaming gawan ni Lola? Hawak na nila ang buong barangay. Wala na kayong magagawa. Pagsapit ng hating gabi, magsisimulang maging aswang ang mga kabarangay natin. Kayong maglola, makisama na lang kayo. Hanggat hinahayaan pa kayong mabuhay, pugad na ng mga aswang ang barangay natin. Hindi ka lang sakim. Wala ka ring konsensya. At kahit pambabarang pala ay ginagawa mo na. Naati mo mambarang para gumawa ng gulo at takot. Para mas masamantala ng mga aswang ang mga tao. Sa panahong to, basura na lang ang prinsipyo. Kung lalapit ang mga mananamantala, gamitan na lang. Pinalakas na mga anting ni Tata Nilo ang mga aswang. At ang okasyon sa resort, doon yayang gawin ang mga tao. At ang buong barangay, talagang planong gawing pugad ng mga aswang. Mabilis kaming naghanda ni Lola ng mga kailangan. Makikipagsagupaan kami sa mismong pugad ng mga aswang. La, nawawala na si JP. Dapat pala, di natin siya iniwan. Buhay pa si PJ. Ililigtas natin siya at ang mga kabarangay natin. Mauna kang kumilos habang naghahanda ako dito. Sige la, pero puntahan ko muna si Leia. Ilalabas ko muna siya dito. Leia! Leia! Migs! Migs, nandito ka rin! Tulungan mo ako! May plano sila sa mga tao! Sila! Oo, alam na namin. Magtago ka, Leia. Kung kaya mo, lumabas ka na sa resort. Naghahanda si Lola ng mga tigalpo. Isang dambuhalang ibon ang natanaw kong nagmamasid sa tuktok na mansyon. Nakita ko pang naglaho siya sa dilim at baga na lang ng mga mata niya ang naaninag ko. Maya-maya, dinamban na ako ng malaking aso pero naiwasan at nagilitan ko siya. Sinalaksak ko sa basurahan ang bangkay nito. Sa ingay at gulo ng okasyon, nagpapatintero kami ng mga aswang. Walang malay ang mga tao na may naggaganap ng tahimik na labanan. At wala rin silang mga malay na delikado na ang mga lagay nila. Nabalikan ko si Leia sa mansyon para mailabas siya. Pero yun ang pinakamaling nagawa ko. Walang ibang tao dito, kaya dito na ako kinuyog ng mga aswang. Suot ko pa rin ang agimat, kaya nakakaiwas pa ako. Lumabas ulit ako, pero talagang mas agresibo na ang mga aswang. Isang oras na lang din, hating gabi na. Kaya mga kabarangay ko, naiiba na rin ang mga kilos. Nakatulala at tumitirik na ang mga mata nila. May mga naglalaway na rin, pero halos hindi pa sila makakilos. Nakaamoy na ako ng sinusunog na gulong. Naamoy ko na rin ang mga sinindihang halamang gamot ni Lola. Sinusundan ako ng malalaking aso. Hinaharang ako ng mga taong nakalabas na ang mga pangil at humahaba ang mga dila. Miguel, wala na.
Makipagsabayan ka na lang. Alam na nila ang ginagawa natin. Hindi kami mga tanga. Kanina pa kami nakamasid sa inyo. Napakagarapal nyo para banggain kami sa teritoryo namin. Kami, harapan kong lumaban. Hindi gaya nyo. Ipinabarang nyo pa ang mga tao para gumawa ng gulo. Pugad sa syudad Pugad pala ng mga aswang ang gusto niyong mangyari. Sinaluko ang tabak na may tigal po ni Lola. Inilabas ko na rin ang buntot pagi. Pero matuling din ang mga aswang. May kabal din sila gaya ko. Kaya hindi basta tinatablan. Napakalaki nang naitulong sa kanila ng mga anting ni Tata Nilo. Namatay na ang ilaw sa resort. Bilog na buwan at mga mata na lang ng mga aswang ang liwanag sa lugar. Habang nakikipaghabulan ako, dinidikitan naman ni Lola ng papel na may orasyon ang mga nayanggaw. Sinusubukan niyang kontrahin ang pagsasaaswang sa kanila. Mala-insenso rin ang pinauusok niyang mga halamang gamot habang lumilibot sa resort. Nagbubuga rin siya ng tigalpo. Napaparalisa nito ang mga aswang. Ang iba ay nagtutuluyan dahil nasisira ang mga internal organs sa lakas ng tigalpo. La! Sa likod nyo! Tama na kayo maglola! Si Tata Nilo, buong lakas na hinataw ng kahoy si Lola. At kahit may kabal, nayanig si Lola dahil di niya inasahan ang atake. Nalingat ako sa nangyari kay Lola, kaya nakalmot at nakagat ako ng mga aswang. Nakawala at nakalayo ako, pero si Lola, hawak na ni Mrs. Villarreal na ngayoy aswang na. Hayop ka, Tata! Talagang si Lola pa! Huwag kang magalala. Buhay pa ang lola mo. Hataw lang ng pagmamahal ang ginawa ko. Tama na, bagitong albularyo. Kung hindi, kakatayin ko ang lola mo. Ihagis mo na yung mga armas mo. Sandali! Huwag niyong galawin si Lola! Suko na ako! Ang hirap kasi sa inyong maglola. Pareho kayong matigas ang ulo. Ikaw na nga tong bubuhayin. Magkakapera pa. Ayaw nyo pa. Kung ginamit namin ang kakayahan namin gaya ng ginawa mo, demonyo na rin kami. At kayong mga aswang, grabe ang gutom at pagdaganid niyo. Sukdo lang gagawin yung pugad ang isang buong barangay. Napakarami mong sinasabi, matanda ka. Ang importante lang sa mundo, sikmura, yaman, kapangyarihan. Kayong mga maglulupa, dalawa lang yan. Kung di kayo pagkain o sunod-sunurang patay gutom, mga deprinsipyong mamumuti ang mga mata sa gutom. At kayong maglola, pinili nyo yung mamatay sa prinsipyo nyo. Hindi nyo tularan tong antingero na to. Naging praktikal. Inunang pangangailangan. Di bali na. Mamatay na lang kami. Kesa matulad sa hukbulang, mahilig na yan! Ang matatapang na maglolang albularya. Ito ang lamunin niyo! Naigapos kami at naghanda sila ng napakalaking kawa na paghuhulugan naming maglola. Pero sa ilang minutong pananahimik ni Lola, naghanda pala ito ng tigalpo. Ibinugan niya ito. Paralisado ang lahat ng mga aswang, kasama na si Tata Nilo. Si Leia naman na kanina pa nakadungaw sa bakod, kinalagan kami ni Lola. Nakawala kami ni Lola at dinampot ko agad ang bolo at buntot pagi. Pinapunta ko si Leia kay PJ na nagtatagot nagsusunog ng gulong. Tabaklas na mga aswang ang bisa ng tigalpo. Sumenya si Lola at sinubukan namin ang huling planong alam namin. Nagpahabol ako sa mga aswang at tumalon sa swimming pool. Nagsitalon din sa pool ang mga aswang. Nakagalaw ako ng mabilis sa tubig dahil sa agimat ko. Ilang minuto kaming nagtutugisan sa pool. Si Tata Nilo, inihulog din ni Lola. Sinenyasan ni Lola si Leia at pumasok na rin si PJ. Ibinuhos nila sa pool ang lahat ng bawang, asin at kalamansing dala namin. Umusok ang mga aswang pero nakakagalaw pa sila. Si Lola, ibinuga sa pool ang tigalpo na 15 minuto niyang inihanda. Miguel,
Umahon ka agad! Kahit ikaw ay hindi makakaligtas sa ibinuga ko! Bilis, tol! May gumagalaw pa! Migs! May nasa likod mo! Sana'y hindi mo ko makaahon la. Oy, tol! Patakin mo ako! Umusok ang swimming pool. Nangisay ang mga aswang. Kalaunan ay natupok sila ng asul na apoy. Nakontra ang yanggaw sa mga kabarangay namin. Ligtas ang lahat. Namigya ulit ang barangay namin. Sabi sa balita, nasunog ang isang itinatayong resort at natupok ang pamilyang may-ari nito. Pero pinalad na nakaligtas ang binatang anak nila. Kasalukuyan itong nagpapagaling sa ospital sa Maynila. Tol, yang hiya ako sa inyo ni Lola. Yung ginawa kasi ni Tatang eh. Huwag mo nang isipin yun. Siguro nga nagkamali si Tata Nilo pero yung mga Villarreal talaga may kasalanan eh. Kahit na. Sana, nag-isip si Tatang. Muntik mapahamak yung buong barangay. Malungkot man. Tama lang na mapaalis siya dito sa atin. Maswerte pa nga siya at pinaalis lang siya dito. Ay, sana hindi nangyari to, no, tol? Pero, ito na tayo eh. O sige na, tol. Bayaran mo na si Manang. Ihatid ko na to si Leia. Ano? Ba't ako? Ang labo niyong dalawa. Bye, PJ! Salamat sa libre! Grabe palang ginawa sa'yo ng tiyuhin mo, no? Matapos kang abusuhin. Binenta ka pa sa mga Villarreal. Oo nga eh. Kung alam mo lang kung gaano ko gusto makawala sa kanya. Pero ito, buti ko hugupin na ako ng pinsan ko. Ay, huwag ka na mag-alala. Nasaklap yun. Pero tapos na yun. Tsaka, wala nang makakapanakit sa'yo. Promise. Bakit? So, ikaw na mag-aalaga sa akin? Sasagutin mo na ba ako? Ligawan mo muna ako. Bumalik sa dating ingay at sigla ang barangay. Si Tata Nilo, pinalayas na lang. Kami naman ni Leia, naguguluhan kami kung sino ang naliligaw at ang oo. Pero ayos na rin naman to. Tutal, nag-aaral pa kami. Kami naman ni Lola, balik sa panggagamot. Minsan pinapatawag sa malayo. Madalas, dito sa barangay namin. Miguel! Magtutuloy ka pa ba sa pagkaalbularyo? Nakita mo na ang katambal na dusa nito. Oo nga la. Trouble talaga. Pero tuloy lang. Gaya nyo ni na inay. Albularyo ko forever. Ako ang papalit sa trono nyo na pinakamabangis na albularyo dito. Pero hindi ako nag-online gamutan. Sa maniwala tayo't hindi, totoo ang mga aswang at mga espirito't elemento. Totoo ang mga albularyo. Kung paanong totoo rin ang mga nabubuhay sa laylayan ng lipunan. At totoo rin ang mga nananamantala sa kalagayan at pangangailangan ng mga taong yun. Dito ko natatapusin ang kwento ko. Maraming salamat sa pagkakataon.